Nakatayo si Valeria. Nakatapak ang kanyang magapaasa magabasak na paso. Lupa. At mansa ng tubig. Hawa niya sa kanyang palat ang isang nakaselyong plastik. Sa loop nito ay nakasulat ang petsa ang kapanganakan ng kanyang anak. Malabo na ang plastik dahil sa alikabok. Mangingitim na rin ang gilid ng tape. Ngunit sa loop, maingat na napanatili ang lahat. Isang manipis na bracelet ng sanggol. Lumang tag ng ospital. Isang maliit na pilak na krusipidyo na nakatali sa pulang sinulit. Isang flash drive. Sa bracelet, nakasulat ang kanyang apelyido. Kwarto numero 6. Babae. 3 kilo. Walang nakasulat ni isang salita tungkol sa pagkamatay nito. 17 taon na ang nakalipas. Iba ang sinabi nila sa kanya. Noon, hindi pinayagan ng doktor na makita niya ang sanggol. Hawa ni Hugo ang kanyang kamay. Bumubulong na kailangan nilang magpatuloy sa buhay. Kinalaunan, sinabihan siyang nakaroon ng komplikasyon. Hindi na siya muling magkakaanak. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nakabaon sa lupa kasama ng basak na paso. Umasa si Valeria na makakahanap ang kanyang isip ng simpleng paliwanag. Isang pagkakamali. Package ng ibang tao. Isang malupit na biro. Ngunit ang krusipihong, iyon ay siya mismo ang nagabot sa kumadrona bago siya manganak. Isang linggo bago iyon. May natanggap na halaman si Hugo mula sa isang delivery rider. Tumunog ang doorbell isang umaga habang nililikpit ni Valeria ang hapagkainan. Nainis na lumabas si Hugo. 2 araw na lang kasi ay aalis na siya para sa isang business trip. Para sa pamilyang Mendoza. Sabi ng isang lalaki sa kabilang pinto. Kanino galing walang nakasulat. Narinig ni Valeria ang kaluskos ng balot. Ang pag-usad nito sa sahig. At isang kakaibang katahimikan. Pagkatapos, mahinang napamura si Hugo. Sa may pintuan, may isang mataas na halaman na may malalapat at may itim na dahon. Ang paso ay gawa sa mabigat na seramika. Malalim. At may ukit sa gilid. May hawak na maliit na papel si Hugo. Nagbago ang kanyang muha. Na parabang nakakita siya ng multo mula sa nakaraan. Ano iyan, tanong ni Valeria? Nagula si Hugo. Nilukot ang papel. At ibinulsa. Wala. Now kamali lang daw ang rene waybill. Para sa atin ba iyan o? Kanino galing ako ang umorder? Nakita ko sa isang tindahan. Nagustuhan ko kaya pinadeliver ko. Sa bahay nila sa Quezon City. Hindi nabubuhay ang mga halaman. Ang tawag pa ngang asawa niya. Sa mga paso ay taga-ipon lang ng alikabok. Gusto mo na palang makaroon ng gubat sa bahay ngayon. Bakit hindi masyadong mabilis ang ngiti ni Hugo? Kulang sa buhay ang bahay natin. Binuhat ni Hugo ang paso at dinala sa sala. Hindi niya ito inilagay malapit sa malaking bintana. Kundi sa isang madilim na sulok malapit sa estante. Walang araw diyan. Punangan niyang asawa. Hindi na kailangang ilipat. Ako na ang pumili ng pwesto. Nang araw na iyon. Ilang beses napansin ni Valeria na lumalapit si Hugo sa halaman at tinititigan ang lupa. Gusto mo bang ilipat sa ibang paso, tanong ni Valeria ng gabing iyon? Kakaiba ang lupa. Parang puro buhangin. Huwag mong gagalawin. Mabilis at pabalang na sagot ni Hugo. Pagkatapos ay ngumiti siya. Pasensya na. Ayaw ko lang na maabala ka pa. Marami kang gagawin bukas at sa makalawa na ang lipat ko. Ngayon ka lang naalala sa mga halaman ko. Nagbabago ang tao. Tipid ng gumit si Valeria. Ngunit naiwan ang pagtataka sa kanyang isip. Kinagabihan. Nagising siya sa isang mahinang kaluskos. May kaunting liwanag na tumatagos mula sa ilalim ng pinto ng banyo. Mababa at pigil ang boses ng kanyang asawa. Hindi pwede ngayon. Baka magising siya. Isang mahabang katahimikan. Oh? Naintindihan ko na ang nakasulat. Ako na ang ayos nito pagbalik ko. Bumangon ng bahadya si Valeria. Hindi. Ma. Huwag kang pupunta rito. Ako na ang bahala sa lahat. Ibinaba ni Hugo ang tawag bago pa man makapanggap si Valeria na tulog. Tumalikot siya.
Matagal nang pinipili ni Valeria na manahimik kapag nararamdaman niyang kasinungalingan ang isasagot sa kanya. Kinabukasan. Nakempake na si Hugo. Bago umalis. Huminto siya sa harap ng halaman. Huwag mong masyadong didiligan. Saan mo naman nakuha ang lahat ng kaalamang iyan nabasa ko sa internet? Inayos niya ang pagkakapatong ng paso. Ang mahalaga. Huwag mong ililipat ng paso hanggang sa makabalik ako. Mahirap nang makahanap ng ganitong seramika ngayon. Ako na ang titingin pagbalik ko. Hugo. Halaman lang iyan. Masyadong mabilis ang paglingon ni Hugo. Para sa iyo. Lahat simple hanggang sa mabasag. Sabi niya. At akatin siyang naksisi. Sa may pinto. Hinalikan niya si Valeria sa pisngi. Tatawag ako mamayang gabi. Mag-ingat ka sa biyahe. Lumipas ang unang araw nang wala si Hugo ng tahimik. Sa gabi. Tumawag ang asawa niya mula sa hotel. Nagtanong tungkol sa pil na kuyente sa mga kapitbahay. Tapos. Bigla siyang nagtanong. Kumusta yung halaman nasa pwesto pa ba saan naman pupunta iyon malay ko ba? Mahilig ka kasing maglipat-lipat ng gamit. Pagkatapos ang tawag. Nilapitan ni Valeria ang paso. Ang lupa malapit sa ugat. Ay, parang medyo nakalubog. Na para bang may nahukay at nagmamadaling ibinalik ang lupa. Yumuko siya. Ngunit wala siyang napansing kakaiba. Isang manipis na gasgas lang sa seramika na parang ginamitan ng kutsilyo. Umagangang ikatlong araw. Napagpasiyahan niyang linisin ang mga salamin ng bintana. Nakaharang ang halaman para maabot niya ang sulok. Hinawakan ni Valeria ang patungan. Ngunit naalala niya ang bilin ni Hugo kaya hinayaan niya ito. Nakakatawa. Sabi niya sa sarili. Natatakot ako sa isang paso sa sarili kong sala. Nilinis niya ang unang salamin. Tapos ang pangalawa. May naiwang basang marka sa sahig. Umatras si Valeria. Nadulas. At nasagi ang isa sa malalapat na dahon. Yumanik ang patungan. Tumagilid ang mabigat na paso. Isang malakas na kalabok. Nabasak ang seramika. Bumaksak ang buong lupa ng buo. Lumabas ang maugat at tumumba ang mga dahon. Napasinghap si Valeria at napaatras sa pader. Diyos ko! Papatayin ako ni Hugo. Ibinulong niya. At agad siyang nainis sa sarili. Hindi siya papatayin nito. Pero titingnan siya nito na parang hindi lang paso ang nasira. Kundi isang napakahalagang kontrata. Yumuko si Valeria at sinimulang pulutin ang mga basak na piraso. Inalis niya ang lupa gamit ang kanyang kamay upang palayain ang mga ugat. At may nakapasiyang makapal na plastik sa ilalim. Akala niya noong una ay balot lang iyon para sa tubig. Hinila niya. Hindi natanggal ang plastik. Napakalalim ng pagkakabaon. Halos nasa ilalim ng pinakaugat. Kumuha si Valeria ng kutsilyo sa kusina. Dahan-dahan niyang inungkat ang lupa at hinugot ang isang balot na puno ng makapal na tape. May laman ito sa loob. Hindi niya agad kinhiwa ang balot. Kung ano-ano ang pumasok sa isip niya. Para. Mga nakaw na alahas. Mga dokumento ni Hugo. Dumulas ang kutsilyo sa tape. Ang unang nahulog ay ang bracelet. Pinulot ito ni Valeria gamit ang dalawang daliri. Matigas na ang plastik. Naninilaw na. At may maitim na tatak. Ito ang bracelet na isinusuot sa mga bagong panganak sa ospital. Nakasulat sa bracelet. Valeria Reyes. Kwarto numero 6. Babae. 3 kilo. Sa ilalim ng petsa ng package. Dumulas ang tag NG Hospital. Sumunod ang maliit na pilak na krusipyo. Siya mismo ang bumili nito 2 buwan bago siya manganak sa isang tindahan ng mga relihiyosong gamit malapit sa simbahan ng Quiapo. Natawa pa nga si Hugo nun. Sinasabing hindi pa man naipapanganak ang bata ay may panghabambuhay na proteksyon na. Bago siya manganak. Iniabot niya ang krusipidyo kay Aling Rosa. Sinabing kumadro na bawal daw agad maglagay ng mga gamit mula sa labas. Pero ibinulsa niya ito sa kanyang uniforme at nangakong isusuot sa bata. Pagkatapos ang balitang namatay ang sanggol.
Hinanap ni Valeria ang krusipidyo. Wala raw alam ang nurse, sabi ni Hugo. Sa ganitong trahedya, imposibleng isipin pa ang magagamit. At ngayon, ang krusipidyong iyon ay nasa kanyang palat. Gumapang si Valeria papunta sa sofa. Kinuha ang flash drive. At tiningnan ang kanyang laptop. Kailangan niyang malaman. Ngunit parang may nakabarang tuyong buhol sa kanyang lalamunan dahil sa takot. Isinaksak niya ang device. Mabilis na bumukas ang folder. May isang video. Pindot niya ang file. Sa screen, lumabas ang isang matandang babae na nakasuot ang pambahay. Sa likod niya ay isang kabinet na punong gamot. Matagal siyang tumitik sa kamera. Pagkatapos ay nagsalita siya. Valeria, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin umabot ako para ibigay sa iyo ang dapat kong ibinigay maraming taon na ang nakalipas. Ako si Rosario Jimenez. Ako ang nagpaanak sa iyo. Tinapik ni Valeria ang kanyang bibig. Hindi namatay ang anak mo. Ipinanganak siyang mahina. Pero buhay, medyo matagal. Pero umiyak din siya sa huli. Ako ang humawak sa kanya. Suot niya ang krusipidyo na ipinasuot mo sa akin. Pagkatapos, dinala ang sanggol sa isang hiwalay na kwarto. At sinabi sa inyo na hindi na siya nailigtas. Ibinalik sa akin ang krusipidyo. Naputol ang video dahil sa matinding pag-ubo. Uminom ang tubig ang matanda. Galing ang utos kay Dr. Ignacio del Rosario. Nasa tabi niya, si Dr. Sylvia Valdez. Siya ang nagayos NGMA papeles. Alam ito nga asawa mo. Pati niya nanay niya. Nakita ko si Doña Amparo sa pasilyo noong umagang iyon. Kausap niya si Dr. del Rosario. Tapos dumating si Hugo. Binigyan nila niya sobre. Hindi ko alam kung magkano ang laman. Pero pagkatapos noon, iba na ang isinulat nila sa record ng ospital. Mabilis na isinara ni Valeria ang laptop. Gumuho ang buong mundo niya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mamata. Ngunit malinaw niyang nakita ang ospital sa Maynila na parabang nakahiga ulit siya ron. Ang dilaw na ilaw ng lampshade. Ang sakit sa kanyang puson. Ang doktor sa pintuan. Si Hugo sa kanyang tabi na nakahawak sa kanyang balikat. Ang boses malapit sa kanyang tainga. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Hindi mo na kailangang makita ito. Ang kanyang biyenan na nakatayo malapit sa bintana. Nakadiin ang panyo sa mga labi. Pagkatapos, ang iniksyon. Ang dilim. Ang umaga. Nasaan siya bulong ni Valeria? Kinuha na nila. Sagot ni Hugo. Iyon ang patakaran. Gusto kong magpaalam. Hindi pwede. Bakit sabi nga doktor hindi ka pwedeng bumangon? Kagagaling mo lang sa isang malaking operasyon. Naniwala siya. Dinalhan siya ni Hugo ng tsa. Natulog sa silya. At pinauwi ang mga bisita. Muling binuksan ni Valeria ang laptop. Nagpatuloy si Aling Rosa. Natakot ako. Nahihiya akong aminin. Pero natakot akong mawalan ng trabaho. Ng bahay. Ng lahat. Pinilit nila kaming manahimik. Tinakot nila si Teresa Macharaik na sasampahan ng kaso. May mga tumanggap ng pera. Ang iba ay natakot lang. At ngayon na mamatay na ako. Naintindihan ko na ang pananahimik ay isa ring krimen. Itinaas ng baba ang krusipidyo sa kamera. Kasama ito ngang anak mo. Itinago ko. Walang tatangang patay sa bracelet dahil tinanggal nila ang unang bracelet bago nila pinalitan ang bata. Gumawa sila ang ibang papeles. Hanapin mo si Dr. Del Rosario. Hanapin mo si Valdez. Hanapin mo ang pamilya Rivera. Sa tingin ko, Lucia ang ipinangalan nila sa bata. Wala na akong ibang alam. Patawarin mo ako. Kung kaya mo, itinigil ni Valeria ang video. Parang sinuntok siyang apeluido. Rivera. Lucia. Sa isang lugar. May nabubuhay na isang 17 taong gulang na dalagita. May buhay siya na hindi nakita ni Valeria. Pumunta siya sa kwarto. Sa itaas na drawer na kabinet ay may isang lumang folder.
Nandun ang mga discharge paper, kopya ng death certificate, ultrasound, at isang congratulatory card na may picture ng taga. Inilabas ni Valeria ang mga dokumento at inilatag sa kama. Tumugma ang petsa. Tumugma ang numerong kwarto. Ang apelidong doktor sa isang Gulatay Valdez. Ang pirma, NG Head, Dr. sa ibaba, ay Del Rosario. Sa lupngang, 17 taon. Nakatago ang mga pangalang iyon sa kanyang bahay. Kinuha ni Valeria ang telepono at muntik ng tawagan ang numero ni Hugo. Naiwang nakalutang ang kanyang daliri sa pindutan ng tawa. Gusto niyang marinig ang boses nito. Humingi ng paliwanag. Sumigaw ng napakalakas para hindi na ito makapanggap. Enyunichi sa sumunod na segundo. Nakita niya ito sa tabingang halaman noong araw na dumating ang delivery. Ang nilukot na papel sa bulusan nito. At narinig niya ang mga salita nito noong gabi. Oh. Naintindihan ko na ang nakasulat. Alam nito. Kung sasabihin niya ngayon na nahanap niya ang package. May oras si Hugo para sabihan ang nanay nito. Si Del Rosario. Si Valdez. Kahit sino. May oras itong sirain kung ano pa man ang natitira. Baka umabot pa ito kina Rivera. Hanggang kay Lucia. Dahan-dahang ibinaba ni Valeria ang telepono sa kama. Hindi siya pwedeng sumiga. Hindi siya pwedeng sumugot sa bahay ng biyanan niya. Hindi pa nga siya pwedeng umiyak ng matagal. Ang katotohanan ay nasa harapan niya. Kasing rupok ng isang bagong panganak na sanggol na pwede nilang bawi ulit. Bumalik siya sa sala. Kinuha ang litrato ang package. Ang bracelet. Ang tay. Ang krusipiho. At ang flash drive. Pagkatapos ay nagvideo siya ng basak na paso. Nga ugat. Nga lupa. At niya sulok malapit sa estante. Binalot niya ang kanyang natagpuan sa isang malinis, na tuwalya at itinago sa isang kaon NG sapatos, pinulot niya ang mabasak na piraso ng hiwa-hiwalay. Inilagay ang halaman kasama ang mga ugat sa isang plastik na palanggana. Kinahapunan. Tumawagi si Hugo. Tiningnan ni Valeria ang screen. Takot siyang sumagot. Pero mas nakakatakot ang katahimikan. Idinulas niya ang kanyang daliri sa screen. Mahal. Nasa bahay ka ba ang boses niyan? Kanyang asawa ay parang dati lang. Malambing pa nga. Nasa bahay. Anong ginagawa mo? Tiningnan ni Valeria ang maitim na mansaang lupa sa sahig na hindi pa niya nabubura. Naglilinis ulit ng mga bintana. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Minsan nakakalimutan mong hindi bakal ang katawan mo. Dati. Iisipin ni Valeria na nakaalala ito. Ngayon. Pakiramdam niya ay kinokontrol siya. Tanda ko. Ayos lang ba ang lahat o? Humiwa ang mahabang katahimikan. Nandiyan pa ba ang halaman tanong ni Hugo? Napatingin si Valeria sa palanggana na may mga ugat. Lanta na ang madahon. May isang nabali malapit sa puno. Nandiyan pa. Sa parahong pwesto pumikit siya. Lumitaw sa isip niya ang papel na nilukot nito sa may pinto. Malapit sa bintana. Sabi ni Valeria. Mas may araw doon. Natahimik ang kabilang linya. Sinabihan kitang huwag mong ililipat iyon. Hugo. Halaman lang iyan. Hindi agad sumagot si Hugo. Pagkatapos, ay nagsalita, ito nang napakalumanay. Huwag ka nang magalit. Tinitigan ni Valeria ang bracelet na may petsa na hindi na nangahulugan ng kamatayan. Hindi ako nagagalit. Mabuti. Sana makauwi ako ng maaga. Pero di ba 2 linggo karun tingnan natin kung paano tatakbo ang mga bagay-bagay. Baka mas maaga akong umuwi. Naintindihan niyang natakot ito. Hihintayin kita. Sabi ni Valeria. Naunang nagpaalam si Hugo. Maikli lang. Walang nakasanayang pagbatingang magandang gabi. Ilang minuto ang lumipas. May dumating na mensahe. Padalhan mo ako ang litratong halaman. Gusto kong makita kung anong hitsura niya malapit sa bintana. 2 beses binasa ni Valeria ang mensahe. Tapos dahan-dahang tumingala sa basak na seramika malapit sa pader.
at naintindihan niyang halos wala na siyang oras. Ang mensahe ni Hugo ay nakabalandra sa screen na parang isang utos. Hindi gumalaw si Valeria. Amoy basang lupa sa sala. Amoy basang-basahan. At basak na seramika. Sa plastik na palanggana ay nakahiga ang halaman na nakalabas ang mga ugat. Kung ipapadala niya ang litrato ngayon, maintindihan ni Hugo ang lahat. Kung mananahimik siya, mas mabilis itong maghihinala. Pinilit niyang mag-type ng sagot. Mamaya na. Lumabas na ako para mamili. Mabilis na sumagot si Hugo. Pagbalik mo, siguraduhin mo, pinakmastan ni Valeria ang maikling mensahe. At sa unang pagkakataon, napalitan ang galit ang kanyang pagkalito. Sa loob ngang 17 taon. Chinecheck nito ang kanyang pagdadalamhati na parang chinecheck ang isang nakakandadong pinto. Ngayon, natatakot itong, baka nasira na ang kandado. Hindi siya pwedeng mahintay hanggang umaga. Naglampaso, siya nesahik. Pinulot ang bawat pirasong seramika. Binalot ang nahanap sa tuwalya. At inilagay ang lahat sa isang travel bag. Pagkatapos, ay inilabas niya ang lumang folder na may mga medical record. Komplikasyon. Hindi na makakaanak. Ang pirma ng doktor. Kahapon. Ang nga papel na ito ay parang saliyongang trahedya. Ngayon, maebidensya na ito ang isang krimen. Inilatag ni Valeria sa mesa ang bracelet. Ang tay. Ang krusipiho. At ang flash drive. Kinuha niya ng litrato gamit ang cellphone ng petsa. Ang numerong kwarto. Ang apelido. Ang pulang sinulit. At ang butas sa gitna ng mga ugat. Pagkatapos ay nag-record siya ng maikling video. Ngayon, pagkatapos umalis ni Hugo Mendoza, nabasag ko ang paso ang halaman na idineliver ilang araw na ang nakakalipas. Sa lupa, may nahanap akong nakaselyong package. Sa loob nito, may magagamit na may kinalaman sa panganganak ko 17 taon na ang nakaraan. Sa kusina, 8:30 na gabi sa orasan. Kailangan niyang bagong paso bago magumaga. Huming si Hugo ang litrato. Sa litrato, dapat makita nito ang inaasahan nito. Sa 24 Hour Convenience Store. Walang saktong paso, ipinakita sa kanya ng tindera na may nameplate na Lydia. Ang mga natirang display. May isang lalagyan na makahawik pero iba ang kulay. Mas simple ang disenyo. Pero pareho ang tas. Kukunin ko ito. At lupa. Pachiguanches. Magtatanim po kayo sa gabi, masyadong nakatitik ang tindera sa kanya. Natumba ang halaman. Kailanghang iligtas. Nakawi siya sa loob ng kalahating oras. Naglatak si Valeria nga lumangkumot sa sahig. Matibay pala ang halaman. Hawa nga ugat ang isang buong blok ang lupa. Na para bang lumalaban din ang halaman. Inilipat niya ito sa bagong lalagyan. Nilayan ng lupa. Diniinan ang ibaba. At inikot ito para sa litrato. May tago sa anino ang mamapakakaiba. Pagsapit nega 7:00, umaga. Halos pareho, naulit ang hitsura ng sala. Malinis ang soy. Nasa bintana ang halaman. Nag-text si Hugong 8:20. Magandang umaga. Kumuha si Valeria ang litrato ang halaman mula sa gilid. Nasa anino ang disenyo. Ipinadala niya ang litrato at naupo sa sofa. Magandang umaga. Heto na ang halaman mo. Pinatay niya ang screen. Saka lang siya nakaramdam ng matinding panginginig. Habang abala siya, nakayanan pa ang katawan niya. Nak-vibrate ang telepono. May dumating na emoji na puso at mensahe na maging maganda sana ang araw niya. Hindi pinayagan ni Valeria ang sarili na bumigay. Inilagay niya ang flash drive, ang krusipiho, ang bracelet, at ang sa isang leita na biskwit. Itinago rin niya ron ang isang memory card na may kopya na video at mga nakaprint na litrato. Binalot niya ang lata sa isang scarf at nagmaneo papunta sa bahay ni Ines Delgado, isang lumang kaibigan.
May patahian si Ines sa isang lumang compound at hindi ito nagtatanong ng walang kwentang bagay. Kailangan kong magiwan ng kahon sa iyo. Kapag tumawag ako at sinabing, ihanap mo akong zip na babagay sa palda. Ibigay mo lang ito kay Attorney Arturo Villanueva. Seryosong tiningnan siya ni Ines. Problema sa asawa mo at sa iba pang tao. Itinago ni Ines ang lata sa isang kabinet at kinuha ni Valeria ang susingang kotse niya. Nagtatrabaho si Attorney Villanueva malapit sa Ortigas Center. Sinabi ngang sekretarya na puno ang skedula niya hanggang hapon. Pero nang marinig, NG Abogado, ang apelidong Mendoza. Pinapasok siya nito. Kinuwento niya ang tungkol sa panganganak. Sa mga komplikasyon. Sa halaman. Sa nakatagong papel. Sa basag na paso. At sa video NG Kumadrona. Nang mabanggit ni Valeria ang pangalan ni Aling Rosa at ang apelidong Rivera. Uminto ang hawak na ballpen ni Villanueva. Ano ka mo may kilala akong pamilya sa lungsod na iyan ang apelyido. Pero tapusin muna natin ang meron tayo. Pinatay NG Abogado ang video at nanahimik ng matagal. Valeria. Hindi sapat ang video ang isang tao. Ang bracelet at ang tag ay magiging mahalagang ebidensya kung mapapatunayan kung saan ito galing. Masyadong delikado ang palihim na DNA test. Pero para sa sarili mong kapanatagan. Pwede na ang private lab. Para sa korte. Kailangan ngang legal at opisyal na test. At kung bumalik si Hugo ng maaga, huwag mong babanggitin ang package. Huwag kayong magaway sa telepono. Itago mo ang mga ebidensya at maghanap ka ang kumpirmasyon. Naksulat ang abogadong listahan, kopya. Detalyadong salaysay ngang nahanap. Resibo ngang bagong paso. Pangalan ngang courier. Mga saksi sa ospital. Investigasyon sa pamilya Rivera. Nabanggit ni Aling Rosa si Teresa Macharaeg. Sabi ni Valeria. Ang Nash. Umpisahan natin sa kanya. Pero huwag mo siyang pilitin. Mas nakakasira sa kaso ang isang saksing natatakot kaysa sa isang nananahimik. Nakuha nila ang address ni Teresa kinahapunan. Sa tulong NG isang dating empleyado NG Hospital. Nakuha ni Villanueva ang kalye at ang numero ng bahay. Mag-isang pumunta si Valeria. Kailangan niyang makita ang mukha ng taong naroon noong nawalan siya ng anak. Nakatira si Teresa sa unang palapag ng isang lumang apartment. Bumukas lang ang pinto hanggang sa pinapayagan ng kadena. Ano po kailangan nila Teresa Macharaeg? Ako nga. Tungkol saan ito may ibinigay na video, sa akin si Rosario Jimenez. Tumunog ang kadena, sumilip mula sa awang ang isang manipis na mukha na may malalalim na kulubot sa paligid ng labi. Anong video tungkol sa isang panganganak sa San Miguel Medical Center 17 taon na ang nakakaraan? Reyes ang apelido ko. Asawa ni Mendoza. Sumara ang pinto. Inisip ni Valeria na natakot ang babae at hindi na siya papapasukin. Ngunit pakaraan ng ilang segundo. Inalis ang kadena. Amoy gamot at ginisang bawang salok ng bahay. Bumaksak si Teresa sa isang silya. Na parabang ayaw na siyang dalhin ng sarili niyang mabinti. Patay na si Rosa. Oh. Mukhang bago pa man nila ipadala ang halaman. Anong halaman inilabas ni Valeria ang litrato ng krusipidyo? Tinakpan ng nurse ang kanyang bibig gamit ang kamay. Diyos ko! Naalala mo ba ayaw kong madamay dito? Kinuha nila ang anak ko ng buhay. Mariing ipinikit ni Teresa ang kanyang mata. Huwag niyo akong tanungin ng ganyan. Paano ko ba dapat itanong sa iyo? Sa kabilang dingding. May nagbukas nege telebisyon. Ang ingay ng buhay ng ibang tao ay parang isang pang-iinsulto. Umiyak ang bata. Mahinang sabi ni Teresa. Mahina. Pero umiyak siya. Karga siya ni Rosa. Pagkatapos. Inutos ni Dr. Valdez na dalhin ang sanggol sa hiwalay na kwarto. Pag umaga. Nakasulat na sa rekord na patay na ang bata. Hindi ko nakita ang katawan. Wala silang dinala sa morgue sa harap ko. Nagtatolo si Del Rosario at Valdez tungkol sa pera. Narinig ko ang mga salitang bayat at pakang dokumento. Tapos inutusan nila akong kalimutan ang gabing iyon kung gusto ko para magtrabaho at hindi makasuhan.
Nandun ba si Hugo noong umagang iyon, kasama ang nanay niya? Kausap ni Amparo si Del Rosario. Nasa tabi lang niya ang asawa mo. Tapos sabay-sabay silang lumabas sa fire exit. Pwede mo bang ulitin ito ng opisyal, umatras si Teresa? Hindi pwedeng sa akin ibagsak ang sisi. Hindi ka tumanggap ngang pera. Hindi. Habang buhay ko itong dinala sa konsensya ko. Pero hindi ako tumanggap ngang pera. Tinakot nila ako na isisisi sa shift namin ang pagkamatay ng bata. Natakot ako. Otang balot. Tiningnan siya ni Teresa ng diretso sa mata. Malapit sa collarbone. Sa kaliwa. Maliit. Pahaba. Sabi pa nga ni Rosa. Magmamana kaya sa nanay niya, sa pinto. Pabulong na idinagdag ni Teresa. Kung abot ito sa korte. Sabihan mo muna ako. Kailangan ko itong pag-isipan. Nagsisimula ang katotohanan kung saan nakakatakot pumirma. Sa labas. Naupo si Valeria sa isang upuan malapit sa gate. May dala siyang voice recorder sa bag. Pero hindi niya ito binuksan ng palihim. Ang isang palihim na recording ay pwedeng makasira sa pagkakataong makakuha ang opisyal na testimonya. Kailangan niya ng buhay na saksi na handang maksalita. Ang susunod na hakbang ay hanapin si Lucia. In-type ni Valeria ang pangalan at apelyido pag uwi niya ng bahay. Kinahapunan. Mas nanginginig ang kanyang makamay kaysa noong gabing nabasag niya ang paso. May ilang page na lumabas sa paghahanap. Lumabas si Lucia Rivera sa isang grupo NG Universidad para sa MJ Design Student. Isang litrato mula sa isang exhibit. Isang caption sa ilalim ng certificate. Hanggang balikat ang itim na buhok. May manipis na kwintas salik. Ini-zoom ni Valeria ang litrato. Malapit sa collarbone. May nakitang balat sa kaliwa. Maliit. Pahaba. Parang kuwit, kaparehong-kaparehong sa kanya. Tinakpan niya ang kanyang muha gamit ang makamay at sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Hinayaan niyang umiyak ang sarili. Hindi nang matagal. Pagkatapos, ay pinilit niyang muling buksan ang pahina. 17 taong gulang na si Lucia. Sa profile niya, may mga litrato ngang pusa, mga drawing na lapis, poster na isang dula sa eskwelahan. Sa isang litrato, yakap ngang dalagita ang isang babaeng nakatakbilang Mama Nerea. Sa isa pa, nasa tabi niya ang isang matangkat na lalaki. Si Gonzalo Rivera. Tinitigan ni Valeria ang pamilyang ito ang ibang tao at sinubukang kamuhian. Hindi niya magawa. Dumating ang sagot mula kay Attorney Villanueva kinaumagahan. Huwag kang lalapit sa bata nang walang plano. Una ang kaligtasan mo. Tapos ang magalegal na hagbang. Paano masisiguro iyon may isang laboratorio? Ngunit naalala niya na ang ebidensyang nakuha ng palihim ay hindi tatanggapin sa korte. Naintindihan niya ito. Ngunit hindi siya iniwan ng takot. Naintindihan ni Valeria ang lahat. Pero nagmaneo pa rin, siya papunta sa universidad. Tumayo siya sa kabilang kalsada malapit sa isang tindahan. Nakasuot ang simpleng jacket at sunglasses. Naglalabasan ang mga estudyante ng pangkatan. Nagtatawanan. Pinag-usapan ang mga exam. Lumabas si Lucia bandang tanghali kasama ang isang kaibigan. Hindi siya nakilala ni Valeria dahil sa balat. O kahit sa litrato, sa paraan ng paglalakat ng dalagita. May nakita siyang hawi kay Hugo. At sa paglingon nito, may nakita siya sa sarili. Niya noong bata pa siya. Nakarating si Lucia at ang kaibigan niya sa isang parke at naupo sa isang bench. Tinawag siya ang kaibigan niya sa pangalan at pumunta sa tindahan para bumili ng tubig. Inilabas ang dalagita ang cellphone niya at iniwang nakabukas ang bag sa tabi niya. Sa ibabaw nito, nakalitaw ang isang suklay na may berdeng hawakan. 10 hakbang lang ang layo ni Valeria. Pwede siyang umalis. Tawagan ang abogado. At idaan sa legal. Pero anong legal na paraan ang meron para sa isang babae na 17 taon na ang nakakaraan ay hindi man lang pinayagang magpaalam sa kanyang anak? Tumawa si Lucia sa kausap sa telepono at tumalikod. Lumapit si Valeria na parang napadaan lang.
Yumuko siya na kunwari ay inaayos ang sintas ng sapatos. At sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang suklay, kumaskas ang plastik sa palat niya. Walang napansin ang dalagita. Isang minuto ang lumipas. Naglalakat na si Valeria papunta sa sakayan ng jeep nang hindi nararamdaman ang kanyang mabinti. Sa loop ngang ba niya. Dala niya ang buhok ng maaring anak niya. Ong ibang bata. O ang ebidensyang magpapabagsak sa buhay ng maraming tao ng sabay-sabay. Malapit sa bahay nila. Tinawagan niya si Marta Herrera mula sa isang private lab gamit ang numerong ibinigay ni Villanueva. Nakita sila kinahapunan malapit sa likod na pintuan. Mas bata si Marta kaysa sa inaasahan ni Valeria. Nagsasalita siya ng mahina at walang halong awa. Hindi ito pwede sa korte. Gusto ko lang malaman para sa sarili ko. Kung ganun, gagawa tayo ng anonymous comparative study. Ang sample mo. At ang pangalawang sample mula sa suklay. Gaano katagal ilaw araw? Pwedeng pabilisin. Pero hindi ibig sabihin may sigurado ang resulta. Inabot ni Valeria ang kanyang sample. Pinirmahan ang mga papel nang hindi ginagamit ang totoong apelido. At lumabas sa kalsada ng madilim na. Tahimik ang kanyang telepono. Hindi naktetext si Hugo. Mas nakakatakot iyon kaysa sama mensahe. Nabuhay siya ng 3 araw na puro kaba sa bawat tawag. Sa halaman. At sa silipan sa pinto. Sa ika-4 na araw. Tumawag si Marta. Valeria. Pumunta ka rito. Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Malamig sa loob ng laboratorio. Naglapak si Marta ang isang sobre sa harap niya. Napakataas ng posibilidad ng biological maternity. Tinitigan ni Valeria ang gipapel. Lumalabo ang megaletra. Pero hindi nawawala ang kahulugan. Anak niya si Lucia. Hindi siya namatay. Hindi siya nawala. Nakatira siya sa isang lungsod. Naglolokot siya isang kalsada. Bumibili ene Cape, malapit sa universidad. At tinatawag na mama ang ibang babae. Kinahapunan. Nagmaneho si Valeria papunta sa bahay ng Rivera. Hindi para makipagkita. Kundi para makita lang kung saan lumaki si Lucia. Isang malaking bahay na may 2 palapag. May mainit na ilaw sa mga bintana. At may miga halaman sa gilid na gate. Nasa beranda si Nerea. Nakasuot ng cardigan at may kausap sa telepono. 1 minuto ang lumipas. Lumiko si Lucia sa kanto. May dala siyang folder ng mga drawing at isang supot ng pakain ng pusa. Sinalubong siya ni Nerea. Kinuha ang supot. At may sinabi. Biglang yumakap si Lucia. Sa kanya na parang isang batang nahihirapang magpakatatak bilang matanda. Mahigpit siyang niyakap ng adoptive mother niya. Natural. At walang pagdududa sa karapatan niya. Nakatago si Valeria sa likod ng puno sa kabilang kalsada at hindi niya maalis ang kanyang tingin. Sa bag niya. Naroon ang papel na may resulta NG test. Nakasaad sa papel na anak niya si Lucia. Pero sa may gate. Isang totoong dalagita, ang nakayakap sa babaeng tinatawag niyang mama. Naintindihan ni Valeria na ang pinakamasama ay paparating pa lang nang padalhan siya ni Hugo ng litrato mula sa hotel. Sa litrato. Makikita ang tiket ng eroplano na may binagong petsa ng pag-uwi. Mabilis ang usapan. Baka mas maaga akong makauwi. Pauwi na si Hugo. Bago ito dumating. Kailangan niyang gumawa ng mas maraming bagay kaysa sa kaya ngang ordinaryong lakas ang loop. Pinaandar ni Valeria ang kotse at lumayo ngang isang blok. Malapit sa isang botika. Nagtip siyang sagot. Sabihan mo ako kapag alam mo na ang eksaktong petsa. Mabilis na sumagot si Hugo. Sasabihin ko sa iyo bukas. Itinago niya ang telepono. Ngayon. Ang halaman ay naging isang patibong. Akalangang asawa niya ay pinapanatili niya ito malapit sa pinagtataguan nito. Hindi nito alam na ibinunyak na ang lupa ang lahat. Pag-uwi sa bahay. Hindi binuksan ni Valeria ang ilaw sa sala. Dumiretso siya. Nilapitan ang bagong paso. At hinawakan ang gilid ng seramika. Magkahawig. Pero hindi pareho.
Kung tititigan ni Hugo, mapapansin nito. Kung mag-umpisa itong mahukay sa lupa, maintindihan nito agad. Kumuha siyang ilang litratong halaman mula sa iba't ibang anggulo at ipinadala ang isa sa kanyang asawa. Bumango ng madahon. Mukhang hiyang siya sa pwesto niya. Hindi siya nakatulog buong gabi. Binasa ni Valeria ang record. Valdez. Del Rosario. Ang petsa ang kapanganakan. At ang krusipiho, sa tabi. Kinaumagahan. Pinuntahan niya si Attorney Villanueva. Tinanggap siya agad ng abogado. Sa ibabaw ng mesa ay may isang folder na puno ng mga marker. May resulta na tayo tanong nito. Inabot ni Valeria ang sobre. Binasa ang lalaki ang dokumento at inalis ang kanyang salamin. Para sa iyo. Isa itong sagot. Para sa korte. Isa lamang itong pahiwatik sa ngayon. Alam ko. Mula ngayon. Hindi tayo pwedeng makamali. Walang palihim na pakikita sa bata. Walang text. Unahin natin ang mga matatanda. Ang Rivera. Oh, pinakamabuting simulan sa tatay. May hawak na architectural firm si Gonzalo. Pwede ang personal na pag-usap basta hindi ka mananakot o manghihingi ng kahit ano. Ayoko siyang bawiin. Sabihin mo iyan sa kanya mula sa umpisa. At panghawakan mo ang kaisipang iyan. Kahit magsimula ng sumakit. Tumango si Valeria. At ang reklamo. Inihahanda ko na. Kasama rito ang nahanap mo. Ang video ni Rosa. Ang dokumento mo. Ang salaysay ni Teresa. At ang petisyon para imbestigahan ang panganganak. Ang pekeng pakamatay. Ang pagbibigay sa bata. At ang pag-ampon kay Lucia. Hindi natin pwedeng iwang walang laban si Teresa. Kailangang magbigay ng opisyal na salaysay ang saksi. Kung hindi, dudurugin tayo at sasabihing puro emosyon lang ito na walang ebidensya. Huwag mong itago ang mga gamit sa bahay. Ipapasa natin ito ng may opisyal na record. Attorney. Kung ayaw akong makita ni Lucia, maghihintay ako. Hindi ako binibigyan ang karapatan ang katotohanan para pilitin ang gusto ng iba. Umalis si Valeria bitbit ang address ang opisina ni Gonzalo at ang pakiramdam na hindi ang pagbabalik ng kanyang anak ang naghihintay sa kanya, kundi ang pagtawid sa isang lugar na puno ng bomba. Lumabas si Gonzalo mula sa isang gusaling puro salamin bandang alas 5:30. May kausap sa telepono. At sumanyas sa guwardiya. Umabol si Valeria. Gonzalo. Huminto ang lalaki. O magkakilala ba tayo hindi? Ako si Valeria Reyes. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Lucia. Agad na sumeryoso ang mukhang lalaki. Haling ba kayo sa eskwelahan hindi? Kung ganon. Sinokadyo'y nilabas ni Valeria ang sobre na may mga kopya. 17 taon na ang nakakaraan sa San Miguel Medical Center. Sinabihan ako na namatay ang anak ko. Ngayon, may mga lumabas na ebidensya na ibinigay ang sanggol sa ibang pamilya. Sa isang video, nabanggit ang apelyidong Rivera. Tiningnan siyang lalaki na parang hindi naiintindihan ang sinasabi niya. Ano ka mo hindi ko pa, inahanap si Lucia. Wala akong balak kausapin siya nang wala kayo. Pero kailangan niyo itong makita. Iniabot niya ang kopyang tak at ang litratong krusipidyo. Kinuha ni Gonzalo ang mga papel. Punta tayo sa kotse. Sabi nito. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito. Pumunta sila sa SUV na nakaparada sa reserved spot. Saan niyo nakuha ito ikinuwento ni Valeria ang lahat. Ang halaman. Ang papel. Ang paso. Ang flash drive. Ang krusipiho. Ang pangalan ni Rosa. At Anga, Amega, apelido Nina, Del Rosario at Valdez. Nang marinig ang apelido ng doktora, biglang napaangat ng ulo si Gonzalo. Silvia Valdez. Kilala niyo siya. Siya ang tumulong sa amin sa pag-ampon. Hindi makaanak si Nerea. Nagayos kami NHMGA papeles. Dumaan sa mga ahensya. Tapos may nagpakilala siya amin sa kanya. Kapalit ng pera hinawakan ng mahigpit ng lalaki ang folder. Nagbayad kami ng malaki. Pinaliwanag nila sa amin na para mapabilis ang proseso.
makakuha ng certificates. Abogado. Asikaso. Gusto kong maniwala na para mas mabilis lang iyon. May mga papeles kami. Sinabi nila sa inyo na tinalikuran siya ng nanay niya. Oh. Na may isang batang babae na nanganak. Pumirma sa mga papeles. At umalis. Hindi ako pumirma ngang kahit anong pagtalikod. Nakaratay ako pagkatapos nega operasyon. Sinabi nila sa akin na namatay ang anak ko. Matagal na nanahimik si Gonzalo. Naintindihan niyo ba na ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang anak ko, ang anak namin, kusang lumabas ang salita sa bibig niya. Napanjiwi si Gonzalo. Huwag tayong magpadalos-dalos. Pasensya na. Pero iyon ang totoo. Hindi isang gamit si Lucia na pwedeng isauli gamit ang resibo. Lumaki siya sa amin. Ginamot namin siya nung nakasakit siya. Hinatid namin siya sa eskwela. Ilang gabi kaming walang tulog bago ang nga exam niya. Hindi rin pwedeng burahin ang buhay ko. Ibinaling ni Gonzalo ang kanyang ulo sa windshield. Ano bang gusto niyo, ang katotohanan? Isang legal na DNA test. Investigasyon sa ospital. At malaman ni Lucia na hindi siya inabandona. Hindi niya kakayanin. Hindi ko rin kinaya. Nagpatuloy lang ako sa pahinga. Mababaliw sinera. Kaya nga po ako lumapit sa inyo. Ibinalik ni Gonzalo ang kopya. Kailangan kong kumpirmahin ang lahat. Kumpirmahin niyo. Hindi ako humihingi ng sagot ngayon. At pakiusap. Huwag muna kayong lalapit kay Lucia tungkol dito. Hindi ko gagawin. Pero tanggapin niyo ang numero ko. Nagiwan si Valeria ng papel na may numero ng telepono sa dashboard. Bumaba si Valeria. Kung nagsisinunghaling ako. Wala nang makakatulong sa akin. Kinagabihan. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Valeria Reyes ba'y tumatalim ang boses ng babae? Ako si Nerea. Ano bang sinabi mo sa asawa ko? Tumayo si Valeria mula sa silya. Ang dapat kong sabihin sa isang matanda bago kausapin si Lucia. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya. Sinusubukan kong hindi siya saktan. Kung ganun, mawala ka na sa buhay namin. Hindi pwede. Pwede. Nabuhay ka ang 17 taon nang wala siya. Pwede kang magpatuloy. Idini ni Valeria ang telepono sa kanyang tainga. Nabuhay ako dahil, sinabi nilang patay na siya. At pinalaki ko siya mula noong nakadiaperpa siya. Ako ang walang tulo kapag nilalagnat siya. Sino ka ba sa akala mo para magpakita ngayon ang babaeng ninakawan nila gamit ang panlilinlang? Natahimik ang kabilang linya. Anak ko siya. Sabi ni Nerea. Napaupo si Valeria sa silya. Alam kong mahal niyo siya. Wala kang alam. Maari. Pero ayaw kong giyera. Nagsimula na ang giyera. Naputol ang linya. Naiwang nakaupo si Valeria, hawak ang cellphone. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya ng lubusan. May nanay si Lucia. Hindi sa dugo, kundi sa makakabi. Sa mga almusal. Sa mga takot. At sa mag-arawan. Tumawag si Hugo 1 oras ang lumipas. Ang weird ng man-text mo. Pagod lang ako. Bakit ka lumabas kanina? Naniga si Valeria. Bumiling gamot. May botika naman malapit sa bahay. Pumunta ako sa botika malapit sa lumang klinik. Nandun kasi yung gamot na kailangan ko. Naintindihan ko. Hindi ito naniwala. Kailan ka uwi? Tanong ni Valeria. Malapit na. Ginagawa ko ang lahat para matapos agad ang trabaho. Bakit nagmamadali? Na-miss kita? Ako rin. Pagkatapos ng pag-usap. Agad ni Jang, tinawagan si Villanueva. Tinanong ako ni Hugo kung bakit ako pumunta sa town. Ibig sabihin tinatrack niya ang mga binibili ko sa cart. Ang telepono. O ang kotse. Ay check mo ang family access. Patayin mo ang GPS sa gabi. Pero huwag kang gagawa ng kahina-hinala. Bukas. Magsasampa na tayo ang reklamo. Pagkatapos ng tawag ng mga rifera at ng reaksyon ng asawa ko. Hindi na natin pwedeng patagalin ito. Kinabukasan. 10:00 na umaga. Nakaupo si Valeria kasama ang kanyang abogado sa opisina ng Philippine National Police.
Sinalubong sila ni Major Raul Fernandez ng walang halong pagpapanggap. Kailan niyo nahanap ang package? 2 linggo na ang nakakaraan. Bakit hindi kayo agad lumapit, baka sirain ng asawa ko ang mga ebidensya? Siya ang unang nakatanggap ng halaman at itinago niya ang papel. Naitago ba ang papel? Hindi. Kinuha ni Hugo. Nabasa niyo ba ang nakasulat? Hindi. Naksulat si Fernandez. Nasaan ang nga ebidensya nakatago ng ligtas? Handa nang ibigay ng opisyal. Si. Magbubukas tayo NG investigasyon gamit ang video ni Rosa. Hihilingin natin ang mga record sa ospital tungkol sa pamilya Rivera. Walang kikilos ng mag-isa. Walang kakausap sa isang menor de edad nang wala ang kanyang legal na guardian. Maliwanag opo. Ang palihim na DNA test. Nanigas si Valeria. Sumagot si Villanueva para sa kanya. Hindi ito isusumite bilang ebidensya. Ito lang ang dahilan kung bakit kami nagsasampa ang reklamo. Chiniginan ni Fernandez si Valeria. Kailangan mong habaan ang pasensya mo. Hindi ko sasabihin sa iyo ang bawat hakbang. Ang pakikipag-usap mo ng mag-isa sa mga doktor. Saksi. O sa pamilyang bata ay makakasira sa kaso. Nakausap ko na ng personal si Gonzalo Rivera at sa telepono ang asawa niya. Huwag niyo nang ulitin. Isinara niya ang folder. Tinatanggap ko ang mga materyales. Aabisuhan kayo sa mga susunod na hakbang. Sa labas. Tinanong ni Valeria ang kanyang abogado. Naniwala ba sa atin ang pulis? Hindi niya kailangang maniwala. Trabaho niyang mag-imbestiga. Bandang hapon. Dumating ang kanyang biyenan na si Doña Amparo ng walang pasabi. Binuksan ni Valeria ang pinto at agad niyang naintindihan. Hindi pumunta ang biyenan niya para maksaa. Nakasuot ito ang mamahaling gray na damit at nakadiin ang mga labi sa isang manipis na linya. Vala si Hugo. Sabi ni Valeria. Ikaw ang ipinunta ko rito. Pumasok si Amparo sa bahay na parang pag-ari niya ito. Huminto siya sa harap ng sala at tiningnan ang halaman. Isinara ni Valeria ang pinto. Napagod ka pa, tama na. Ang alin ngumiti ng mapang-uyam ang kanyang biyenan. May naksabi sa akin na nahukay ka sa ospital. Mga kaso. Lumang apelyido. Mga kahibangan ng isang mamataytay na kumadrona. Sino namang naksabi sa inyo may mga kaibigan pa ako? Nirerespeto. Enigrataw enge madunong gitumanawe ni grautang ginalubi. Ibig sabihin, natatakot kayo sa katotohanan, maluba ang sakit mo nun. Hindi mo na nga matandaan ang kalahati nga nangyari. Pero kayo, matandaan niyo ang lahat. Tanda ko na muntik nang mabalif ang anak ko dahil sa kalagayan mo. Dahil sa kalagayan ko. O dahil sa pera saglit na nanggunot ang muka ni Amparo. Pero napansin nito ni Valeria. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Ngayon ko lang nalaman sa loob ang 17 taon. Lumaki ang bata sa isang maayos na pamilya. Binigyan nila siya enge edukasyon. Bahay. Pangalan. Balak mong sirain ang buhay niya at ipagsigawan na ikaw ang nanay niya. Sa anong karapatan? Sa karapatan na ako ang nagluwal sa kanya. Hindi sapat ang basta manganak lang. Tumama ang nga salita ng may malamig na katumpakan. Hindi umatras si Valeria. Makano ang halaga ngang anak ko? Mabilis na lumapit si Amparo at sinampal siya. Malutong. Mabilis. Yumanik ang hangin sa sala. Dahan-dahang inangat ni Valeria ang kanyang ulo. Nagliliyap ang kanyang pisngi. Mabilis ang pahinga ng kanyang biyenan. Lagi kang walang utang na loob. Nanggagalaiting sabi ni Amparo. Inalahan ka ni Hugo paglabas mo hospital. Tiniis niya ang walang lamang kwarto at ang mabibigat na anibersaryo. At ngayon gusto mong sirain ang lahat para sa isang bata na hindi ka naman kilala. Inilabas ni Valeria ang cellphone niya at binuksan ang voice recorder nang hindi itinatago. Ulitin niyo. Napatingin si Amparo sa screen. Nababaliw ka na ba? Ulitin niyo na hindi ako kilala ng bata at ipaliwanag niyo kung paano niyo nalaman kung sino ang tinutukoy ko. Umatras ang kanyang biyenan papunta sa pinto. Nagsisisi na akong naktiwala kami sa inyo. Kamumuhian ka ni Lucia. Iyon ang unang beses na narinig ni Valeria ang pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ni Amparo. Nang hindi niya ito binabanggit.
nang hindi naktatanong, kung ganun. Alam niyo ang panggalan niya pinapanood niyo ba ang buhay niya tahimik sa pasilyo. Hindi man lang marinig ang elevator sa kabilang pinto. Hinawakan ni Amparo ang kanyang bag. Uuwi na si Hugo. Siya na ang bahala dito. Subukan niya. Umalis ang biyenan niya sabay dabong ang pinto. Isang minuto ang lumipas. Ipinasa ni Valeria ang recording kay Villanueva. Agad na dumating ang sagot. Itago mo ang orihinal. Huwag mong i-upload kahit saan. Importante dyan. Naglagay si Valeria ng basang tuwalya sa kanyang pisngi at lumapit sa bintana. Sa baba. May kausap sa telepono si Amparo. Ikinakampay ang kanyang kabilang kamay. Kinagabihan. Nakatanggap si Valeria ngang mensahe mula kay Gonzalo. Hindi pa handa si Nerea na makipagkita. Tinitingnan ko ang madokumento. Pakiusap. Huwag kayong lalapit kay Lucia. Nag-text siya. Hindi ako lalapit. Pero nagsampa na akong reklamo sa pulis. Hindi na ito isang pribadong usapan lang. Walang sagot. Alas 11 NG gabi. May dumating na notification mula sa airline sa kanilang shared email. Binagong tiket sa pangalan ni Hugo. Darating kinaumagahan. Naganda si Valeria ng bag na may damit, dokumento, at gamot. Gayunpaman. Napagpasyahan niyang matulog sa bahay. Kung alis siya ngayon, malalaman ni Hugo na wala na ang maebidensya sa bahay. Kung mananatili siya, makakaroon siya na ilang oras. Kinaumagahan. Narinig niya ang susi sa pinto bago pa man siya makapagsalin ng TSA. Pumasok si Hugo bitbit ang maleta. Hindi siya tinawag sa pangalan. Hindi gumiti. Nakasukbit ang jacket sa balikat niya at bakas sa muha ang pagod sa bayahe. Inilapak niya ang magamit sa tabingang pader at dumiretso sa sala. Nana Chili, si Valeria sa ambay ni Je Cuzina. Ang aga mo. Mas kaunti ang gagawin ko kaysa sa inaasahan ko. Huminto ito malapit sa halaman. Idinikit ang daliri sa gilid ng bagong paso. Tapos yumuko. Hinawakan ang lupa malapit sa tangkay. At dahan-dahang lumingon. Paano mo nalamang nasa mga ugat ang pinagtataguan tanong ni Hugo? Hindi ko naman ipinakita sa iyo ang papel. Nasa hamba pa rin si Valeria at nakita niyang hinikpitan nito ang hawak sa gilid ng bagong paso. Ibig sabihin, may papel nga. Sabi niya. Tumayo si Hugo. Nasaan ang package nandito? Hindi. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo. Alam na alam ko. Sa wakas. Nakita ko na ang bracelet ng anak ko, mga lumang basura. Ang video ang isang, may sakit na babay. Ilang gamit na walang patunay kung saan galing. Ako mismo ang gumili ng krusipiho. Ibinigay ko kay Rosa bago ako mangganak. At nagpa-DNA test ako gamit ang buhok sa suklay ng bata. Ninakaw mo ang suklay ng bata na babaliw ka na. Kahit pagkatapos ang operasyon mo. Nakaroon kang amnesia. Hindi mo ba naalala ang lahat? Naalala kong nagmakaawa akong makita ang anak ko. Naalala kong sinabi mong hindi pwede. Naalala ko ang nanay mo sa tabingang bintana. Noon. Hindi man lang siya umiyak. Nagpakatatak lang ang nanay ko para sa iyo. Kahapon. Alam niya ang pangalan ni Lucia. Kahit hindi ko naman sinabi. Lumingon si Hugo sa halaman. Masyadong madaldal ang nanay ko. Nakita mo ba siyang buhay na nahimik si Hugo? Humakbang si Valeria palabas ang kusina. Parang tingga ang bigat ng kanyang ngabinti. Pero hindi nangini ang boses niya. Sumagot ka. Nakita mo ba ang anak natin ng buhay huwag ka nang mag-umpisa? Nakita mo ba siya hinampas ni Hugo ang pader? Oo. Nakita ko siya minsan. Isang minuto. Anong magbabago roon? Napahawak si Valeria sa sandalan ng silya. Lahat. Hindi. Wala. Noon pa man. Maga. Doktor. Nagdedesisyon. Mga doktor o ikaw. Nakaratay kapag katapos nege operasyon. Dinudugo. Nilala niya. May mga komplikasyon. Sabi ni De Rosario mahina ang bata at baka hindi mo kayanin.
Sabing nanay mo. Kung malalaman ko, baka tuluyan na akong bumigay. Kaya ibinanta niyo siya. Huwag na huwag mong isipin yan. Makano lumapit si Hugo. Ang laki ngang utang ko nun. Naubos ang pera ko sa isabong at online casino. Tapos hinabol nga nagpapautang ang nanay ko. Kailangan niya ngang agarang operasyon sa isang private hospital. Binigyan kami ni Del Rosario NG Solution. Isang solusyon. Napunta ang bata sa isang mayamang pamilya. Gustong-gusto nga rifera na makaanak. May maganda silang bahay. Koneksyon. Pera. At ikaw. Sagad na sagad ko na. Kung ibinigay sa iyo ang isang sanggol na may sakit, baka namatay ka kasama niya. Ikaw ang nagdesisyon para sa akin. Inililigtas ko tayo. Inililigtas mo ang sarili mo. Tumawa si Hugo. Maikli at puno nege hinanakit. Ang daling humusga kapag lumipas na ang mataon. Noon. Sa labaze ni Ginto. May mga taong pinakakautangan ko ng malaki na pwede tayong palayasin sa bahay kasama ngang gamit natin. Baka hindi kinaya ngang nanay ko ang habangang pila sa public hospital. At ikaw? Nakahiga ka. Nakakabit sa mga tubo. Nagdedeliryo tungkol sa isang krusipidyo. Anong gusto mong gawin ko? Meijing Tao. Nauna itong mag-iwas ng tingin. Lumaking mayo si Lucia. Hindi ko binanggit ang pangalan niya. Ikaw mismo ang may gusto ang katotohanan. Buhay ang bata. Malusog. Nag-aral. May maayos na magulang. Anong mapapala mo diapel? Ospital. Depresyon. At walang laman na ref. Nakaroon ako ng walang lamang kuna at sinabihang hindi na muling makakaanak. Kinuha ni Valeria ang bag na inihanda niya. Magpapa-enul ako. Wala kang pupuntahan. Tumabi ka. Hinarangan nito ang daan. Mababasura ang video ng isang patay. Kukuha nga abogado ang mga rifera at papalabasin nilang nababalif ka. Kamumuhian ka ni Lucia. Samga papeles niya. Iba ang nanay niya at ipapaliwanag nila sa kanya kung bakit. Wala kang kwenta para sa kanya. Ako ang nagbigay ng buhay sa kanya. Ikaw ang nag-alis sa akin ng pagkakataong maging ina. Hinawakan ni Hugo ang strap ng bag niya. Hindi siya nanlaban. Nilabas lang niya ang cellphone niya at tinawagan ang numero ni Villanueva. Attorney. Nandito na si Hugo. Hindi niya ako pinapalabas ng bahay. Binitawan ni Hugo ang strap na parang napaso siya. Narinig ang boses seneha abogado sa speaker. Valeria. Ay loudspeaker mo at pumunta ka sa pinto. Hugo. Anumang pagtatangka mong pigilan ang asawa mo ay magiging hiwalay na kasong kriminal. Umatras si Hugo. Umalis ka. Pero huwag kang hihingi ng tulong sa akin kapag may mangyari sa iyo. Humihingi na akong tulong. At hindi sa iyo. Isang oras ang lumipas. Nakaupo si Valeria sa patahian ni Ines. Nasa ibabaw ng mesa ang lata na may mga ebidensya. Sa gitna ng maritaso. Sinyuri ni Villanueva ang package. Ang flash drive. Ang mga litrato. Ang krusipiho. At ang bracelet. Ipapasa natin ito ng opisyal bago gawan ng report. Mas mabuting huwag masyadong hawakan. Umamin siya sa akin na nakita, niya ang anak namin ng buhay. Na-record mo ba hindi? Ang nasa isip ko lang ay makalabas doon. Ayos lang. Lalabas din ang mga sinabi niya kapag nawalan siya ng kontrol. Pumirma si Valeria sa Special Power of Attorney at sa reklamo para sa annulment. Sa bahagingang dahilan, malamig na isinulat ng abogado pagkawalan ng tiwala. At imposibilidad na magpatuloy bilang mag-asawa. Nang araw ding iyon, tinanggap ni Major Fernandez ang magamit at gumawa ng opisyal na record. Hindi siya nangakong resulta. Magkakaroon ng investigasyon. Sabi nito, kokontakin namin kayo kung kinakailangan. Alam na ni Hugo. Kaya mag-ingat kayo at huwag makipag-usap nang wala ang inyong abogado. Wala na siyang iba pang sinabi. Sa archive room ang San Miguel Medical Center. Naglabas ang isang empleyado ng mga lumang record ng maternity mula sa maalikabok na kahon. Si Fernandez. Kasama ang isang investigador.
ay naglipat ng nga pahina ng nakasuot ng guwantes sa isang tsolum. Malapit sa Apelidong Reyes. Nakasulat babae. Timbang 3 kilogram. Sa kabilang pahina. Isinulat gamit ang ibang sulat kamay. Naroon ang rekod ng pagkamatay. Ang pirma ni Dr. Valdez ay nakapatong sa isang binurang salita. Pumunta si Teresa Macharaek para magbigay nga salaysay makalipas ang 2 araw. Hindi na ako makatulog. Sabi niya sa Pintonega opisina. Mahinang nagsalita si Teresa. Ipinanganak na buhay ang bata. Dinala ni Dr. Valdez sa hiwalay na kwarto. Inutos ni Del Rosario na baguhin ang record. Dumating si Amparo ng maaga. Nasa likod na pintuan si Hugo. Tumanggap ba kayo ngang peratanong ng pulis? Hindi. Tinakot nila ako. Sinabi nilang tatanggalin ako sa trabaho at isisisi sa akin ang pagkamatay ng bata. Pumirma si Teresa sa kanyang salaysay at umiyak sa pasilyo. Natakpuan si Dr. Sylvia Valdez sa isang private clinic. Sa mga petsang lumang plan na niya. Nakasulat ang mga inisyal na B, O, H, M, J, R at N, C. At sa tabi nito ay mga halagang pera at ang salitang middleman. Nang malaman niya ang salaysay ni Teresa. Nawala ang dati niyang tapang. Si Del Rosario ang nagdesisyon ng lahat. Sabi niya, inasikaso ko lang ang medical site. Akalan ng pamilyang kumuha sa bata. Nagbabayad sila para mapabilis ang adopsyon. Walang nagsabi sa kanila tungkol sa totoong nanay. At ang asawa. Alam ngang asawa at ang nanay niya. Kusanglup silang pumunta. Nang nga oras na iyon. Sa bahay ngang nga rifera. Nag-usap sila ng pabulong. Nakatunggo sinara sa sofa. Yakap-yakap ang photo album ng pakabata ni Lucia. Nandiyan ang pirma ni Valdez. Sabing asawa niya. At ang certificate na tinalikuran ng nanay. Nakita ko iyon. Naniwala. Kakasi husto mong maniwala. Ikaw rin. Huwag na huwag mo akong sisisihin. Sinusubukan ko lang intindihin kung paano tayo hindi nagtanong ng mas marami. Isinara ni Nere ang album. Dahil sinabi nila sa atin na kung magdududa tayo. Ibibigay nila ang bata sa iba. Kailangan nating sabihin kay Lucia. Hindi niya pwedeng malaman sa ibang tao. Ako ang nanay niya, kaya nga wala kang karapatang magsinungaling sa kanya. Kinausap nila si Lucia ng hapong iyon. Kararating lang ng dalagita mula sa eskwelahan. Anong nangyari tanong niya? Naupo si Gonzalo sa harap niya. May dumating na babae. Naniniwala siya ang biological mother mo. Ano umiyak si Nerea bago pa man siya makapagpaliwanag? Mama? Anong nangyayari sa iyo hindi namin alam? Sabi ni Gonzalo. Sinabi nila sa amin na tinalikuran ka na. Legal ang mga papeles. Naniwala kami. Mabilis na binawi ni Lucia ang kanyang kamay. Sinasabi niyo ba sa akin na hindi? Niyo ako anak ka namin. Sinubukan siyang abutin ni Nerea. Ikaw lang ang anak namin. Kung ganun. Bakit niyo sinasabi ito sa akin? Dahil may investigasyon. Ang ospital. Malumang papeles. Posibleng may nangyaring krimen. Biglang tumadyo si Lucia. Ayaw kong marinig ito. Anak, huwag niyo akong tawaging ganyan ngayon. Sino ang babaeng iyon? Valeria Reyes. Pumunta siya rito. Kinausap ako. Pag-amin ng tatay niya. Hindi ikaw. Ibig sabihin. Pinag-usapan niyo ito ng patago. Sinusubukan ka naming protektahan. Laging iyan ang sinasabi ngang lahat kapag nagsisinungaling sila. Tumakbo si Lucia paakyat ng hagdan at nakulong sa kwarto niya. Kinaumagahan. Nagsulat si Valeriang liham. Lucia. Hindi ko hinihiling na pilin mo ako. Nariyan ang mga taong nakpalaki sa iyo. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita inabandona. Sinabi nila sa akin na namatay ka. Sa loob ng 17 taon. Pumupunta ako sa lugar kung saan nila sinabing inilibing ka. Nagalay akong bulaklak sa isang taong wala ron. Gusto niyang ibigay ang liham sa pamamagitan ni Gonzalo.
pero pinihilan siya ni Villanueva. Maaga pa. Hayaan mong ang Marifera ang pumiling tamang oras. Sa ngayon, kahit anong papel, ay isiping pamimilit. Tinago ni Valeria ang sobresabag niya. Si Hugo naman ay walang balak mahintay. Nakita si ni Gonzalo sa entrance NG opisina ni Janung, Lunes NG umaga. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Hugo. Sa meeting room. Ibinaba ni Hugo ang cellphone niya sa mesa. Wala sa tamang pag-isip si Valeria. Pagkatapos manganak, nakaroon siya ng matinding trauma. Ngayon, nakahanap siya ng video at inisip na ang anak niya ay ang anak niyo. Nagpakita siya ang gamit. Pero madaling dayain ang mga iyon. Ninakaw niya ang suklay ni Lucia. Hindi nagbago ang mukha ni Gonzalo. Paano niyo nalaman ang tungkol sa suklay saglit na nanahimik si Hugo? Siya mismo ang nagsabi sa akin. Hindi niya sinabi sa akin. Nahihiya ba siya alam niyo bang buhay ang bata? Alam kong nagdesisyon ang mga doktor. Huwag niyong iwasan ang sagot. Tumadyo si Hugo. Lahat tayo ay nagdesisyon. Kayo. Nagkaroon kayong anak. Kami. Nakaroon kami ng pagkakataong mabuhay. Masaya ang pamilya niyo sa loob ng 17 taon. Bakit niyo sisirain ang buhay ng bata ngayon? Tumayo si Gonzalo. Salamat. Para saan sa pagsagot? Uli na nang mapagtanto ni Hugo. Nasabi ko ang hindi dapat. Sapat na ang sinabi niyo. Umalis na kayo. Sisirain ni Valeria ang pamilya niyo. Sinubukan niyo ng sirain. At hindi na kayo makakalusot ulit. Kinahapunan. Nag-text si Gonzalo kay Valeria. Handang makipagkita si Lucia sa inyo. Pero kung nandun kami at ang abogado niyo, bukas alas 6 ang hapon. Walang pilitan. Kinabukasan. Pumunta si Valeria sa isang neutral na lugar. Sa isang psychological center na iminungkahi ng Marifera, sa kanyang hita. Nakapatong ang sobre na may liham at isang maliit na kahon na may krusipidyo. Bumukas ang pinto na eksaktong alas 6. Naunang pumasok si Lucia. Nakaitim na hoodie. Nakasukbit ang buhok sa likod ng tainga. At nakataas ang baba. Kasunod niya sina Nerea at Gonzalo. Tumadyo si Valeria. Pero hindi siya humakpang. Hello? Hello? Mahinang sagot ni Lucia. Ipinaalala ng psychologist ang mga patakaran. Walang sisingit. Walang pipilit ngang desisyon. Pwedeng itigil ang pag-usap kahit anong oras. Tiningnan ni Lucia si Valeria. Kayo ba ang sumusunod sa akin malapit sa campus U? At ninakaw niyo rin ang suklay ko. Biglang lumingon si Nerea sa kanya. Ano? Sabi ni Valeria. Mali ang ginawa ko. Kailangan ko lang malaman kung nababaliw na ba ako. Hindi iyon sapat na dahilan. Tingin niyo ba pagkatapos nun? Magtitiwala ako sa inyo hindi. Hindi mo kailangang maktiwala. Nalito si Lucia. Siguro inaasahan niyang magmamakaawa. Iyak. O magdadahilan ito. Kung ganun. Bakit kayo nandito? Binuksan ni Valeria ang maliit na kahon at inilapag ang krusipidyo sa mesa. Sa iyo ito. Ibinigay ko ito sa kumadro na bago ako mangganak. Pinakiusapan ko siyang isuot sa iyo paglabas mo. Tapos. Sinabi nila sa akin na wala ka na. Walang kurap na tinitigan ni Lucia ang krusipidyo. Hindi ko hinihiling na pilin mo ako. Sabi ni Valeria. Hindi ako nandito para ilayo ka sa pamilya mo. Nandito ako para sabihin sa iyo na hindi kita'y nabandona. At sabik na sabik akong ipanganak ka. Napahikbi ng mahina si Nerea. Kinuha ni Lucia ang krusipidyo gamit ang dalawang daliri na parabang nakakapaso ito. Bakit hindi niyo ako hinanap noon pa? Dahil naniwala ako sa mga taong nasa paligid ko. Sa totoong tatay mo. Samga doktor. Sabianan ko. Ipinakita nila sa akin ang mga dokumento. Hindi nila ako pinayagang makita ang katawan. Kagagaling ko lang sa isang mahirap na panganganak at malaking operasyon. Tapos sinabi nila na hindi na ako makakaanak. At ngayon, makakaroon nege opisyal na investigasyon. Kung balang araw gusto mong malaman ang katotohanan. Nandito lang ako,
Kung ayaw mo, hindi ko pipiliting buksan ang nakasarang pinto. Hinikpitan ni Lucia ang hawak sa krusipidyo. Hindi ko kayo kilala. Nahihirapang bikasin ni Valeria ang mga susunod na salita. Ako ang babaeng salop ng 17 taon, ay inisip na inilibing niya ang kanyang anak. At ngayon ay kausap siya ng buhay sa unang pagkakataon. Walang gumalaw sa kwarto. Biglang tinakpan ni Lucia ang kanyang muha gamit ang kanyang makamay. Hawak pa rin niya ang krusipidyo. Sinubukan siyang yakapin ni Nerea. Pero lumayo ang dalagita. Huwag mo akong hawakan. Please. Ibinabangang dalagita ang kanyang makamay. May luha sa kanyang mapisngi. Pero nanatiling matatag ang boses niya. Kukunin ko ang krusipiho. Pero sa ngayon, hindi ibig sabihin na naniniwala ako sa inyo. Ayos lang sa akin. Tumayo si Lucia. Kailangan ko nang umuwi, bago lumabas. Lumingon siya. Para sa akin ba ang liham na iyan natigilan si Valeria? Ibigay niyo kay Papa. Inabot ni Valeria ang sobre kay Gonzalo. Kinuha niya ito ng maingat. Walang galit. Nang sumara ang pinto. Tumayo si Villanueva. Nakayanan mo. Tiningnan ni Valeria ang walang laman na upuan ni Lucia. Hindi. Sabi niya. Siya ang nakayanan ito. Sinubukan ko lang na huwag sirain ang lahat. Pumadyak si Lucia na sumailalim sa opisyal na DNA test. Bagaman hindi agad, kundi pakalipas ng 12 araw mula nung nakita sila. Nang hindi na nakatago ang krusipidyo sa kahon kundi nakasuot na sa kanyang lig. Hindi nalaman ni Valeria mula sa investigador. Hindi sinasabi ni Major Fernandez ang kahit anong hindi kinakailangan. Kaya naibabala niya. Tumawag si Gonzalo Rivera. Handa na siya. Mahinang sabi nito. Pero kung nandun lang kami at wala si Hugo, nakaupo si Valeria, malapit sa bintana, sa patahian ni Ines. Pagkaalis niya sa bahay nila. Pansamantala siyang tumira sa isang maliit na kwarto, sa likod mga estante. Kung saan may sofa at amoy tela. Plansa. At kape. Hindi ako makikialam sa pamilyang iyon at hindi ko lalabanan ang anak ko. Sabi niya sa kaibigan. Natatakot siya. Tumango si Ines. Ako rin. Natatakot si Nerea na mawala ang anak niya. Hinaplos ni Valeria ang gilid ng kanyang tasa. Hindi ko agawin si Lucia. Alam ko iyon. Sa araw na itinakda. Nakita sila sa isang medical center. Maliwanag ang pasilyo. Masyadong malinis para sa daming trahedya. Nakaupo si Lucia sa gitna ni Nerea at Gonzalo. Nakahawak sa manggas ang kanyang hoodie. Kumikinang ang krusipidyo sa kanyang lig. Nakita ito ni Valeria at agad umiwas ang tingin para hindi makaramdam ang pressure ang dalagita. Hello? Sabi ni Lucia. Hello? Tinawag sila nganar sa kanilang apelido. Ilang minuto lang ang inabot na pagkuha na sample. Mga dokumento. Pirmangang nga legal na kinatawan. At mga nakasliyong cotton swab. Naging mayos ang lahat. Halos parang isang ordinaryong proseso lang. Sa paglabas. Uminto si Lucia sa harap ni water dispenser. Paano kung iba ang resulta lumingon si Valeria sa kanya? Kung ganun. Hihingi ako ng tawad at alis. At kung makatuhma, wala namang makbabaho. Maliban na lang kung gusto mo. Hindi iyan nangyayari sa totoong buhay. Nangyayari iyan kung kahit minsan. Hindi lang sarili, nila ang iniisip ng mamatatanda. Kinuha ang dalagita ang kanyang baso ang tubig. Pero hindi siya nakainom. Nabasa ko na ang liham. Talaga bang pumupunta kayo sa sementeryo o? May nakalibing baron hindi ko alam. Namutla si Lucia. Pasensya na. Hindi ko na sana tinanong. May karapatan kang magtanong ng kahit ano. Hindi ko pa alam kung gusto kong malaman ang mga sagot. Umalis ang dalagita kasama si Gonzalo habang naiwan si Valeria malapit sa dispenser. Pakiramdam niya sa unang pagkakataon matagal na panahon. Hindi siya itinaboy. Kinausap siya ni Lucia. Nakuhang korte ang resulta ang test pagkalipas ng ilang linggo. Opisyal na tinawag si Valeria para malaman ang resulta bilang biktima.
Seryosyong nagsalita si Fernandez. Kumpirmado ang biological maternity. Tumango siya. Walang luha. Pagkatapos ng palihim na test. Naubos na ang paghihintay ang anumang emosyon na pwedeng umapaw. Anong mangyayari ngayon tuloy ang investigasyon? Hindi namin pwedeng ibunyak ang madetale ang kaso. Naintindihan ko. Naimbestigahan na ang asawa niyo. Aabisuhan kayo sa mga susunod na resolusyon. Ang pagdinig para sa annulment ay tinakda sa katapusan ng buwan. Dumating si Hugo kasama ang kanyang abogado at ang kanyang nanay. Nakatayo ng tuwid si Amparo na parang hindi siya papasok sa korte. Kundi sa bahay ngang isang taong mas mababa sa kanya. May gusto bang makipag-ayos, tanong ng judge? Wala po. Sagot ni Valeria. Tumingala si Hugo. Nasa impluensya ng ibang tao ang asawa ko. Pwede pa nating isalba ang pamilya. Tiningnan siya ni Valeria sa unang pagkakataon buong umaga. Hindi mo na may sasalba ang isang pamilya pagkatapos mong ibenta ang anak mo. Nagbigay ngang babala ang judge tungkol sa mga salitang ginagamit at ibinalik ang pokus sa pangunahing issue. Mahinahong nagsalita si Villanueva. Pagkawalan ng tiwala. Paghihiwalay. Imposibilidad na magkayos. Ang mausapin sa ari-arian ay ayusin ng hiwalay. Ibinaba ang hatol ang annulment pagkatapos ng break. Sa pinto. Pabulong na nagtanong si Amparo. Tingin mo, bananalo ka hindi? Pero mabubuhay si Lucia ng malaya sa mga kasinungalingan niyo. Hinding-hindi ka niya tatawaging nanay. Siya lang ang makakapagdesisyon niyan. Nagpatuloy ang kasong kriminal nang hindi niya kailangang makialam sa bawat detalye. Ang alam lang ni Valeria ay kung ano ang opisyal na sinasabi sa kanya o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Sa kabilang banda, unti-unting binuo ni Fernandez ang lumang katotohanan iyon. Sa archive niya ospital, sinuringang nga eksperto ang mga rekord. Ang tala tungkol sa isang batang ipinanganak na buhay ay ginawa gamit ang isang uri ng ballpen. Ang rekord ng pagkamatay ay lumabas pagkatapos, gamit ang ibang din at may mali sa numero ng kwarto. Sa record NG Morgue, walang nakasulat na tumutugma sa kaso. Sa plano ni Dr. Silvia Valdez, nakahanap sila ng mga inisyal, petsa, at halaga ng pera. Sa tabingang tala tungkol sa kwarto, naroon ang pangalan ni Amparo at ang inisyal na Hugo M. Natakot si Valdez na siya lang ang idiin ni Del Rosario. Kaya nagsalita, siya laban dito. Ikinuwento niya na ang pagbibigay sa bata ay ginawa sa likod, napinto ng madaling araw at kinumpirma ang pagkikita ni na Hugo at Amparo. Lumabang pa ng kaunti si Del Rosario. Pero ang video ni Rosa, ang makarecord, at ang paghaharap-harap nila ay sumira sa kanyang depensa. Noong una, paulit-ulit na sinasabi ni Hugo na wala siyang naiintindihan. Tapos, hindi niya may paliwanag kung bakit niya itinago ang papel na kasama ng halaman na idineliver kay Valeria. O kung paano niya nalaman ang pangalan ni Lucia Rivera, bago pa man ito kumpirmahin ng kahit sino. Sinubukan ni Amparo na palabasin, na ang krimen ay isang kawanggawa. Nalulubog na sa utang ang anak ko. Walang malay si Valeria. Binigyan ng mga Rivera ang bata ng mayos na buhay. Kayo ba ang tumanggap ng pratanong ng pulis? Tumanggap kami ng tulong kapalit ng bata. Kapalit ng pagayo sa problema. Napasama ang pahayag sa police report. Kalaunan. Isang komento lang, ang hinawa ni Villanueva kay Valeria. Siya na mismo ang nagpatunay kung ano ang tingin niya kay Lucia. Isang kalakal. Humarap ang mga Rivera sa sarili nilang paglilitis. Walang huskado judge. Sa loob ng ilang araw. Hindi inalis ni Nerea ang kanyang paningin kay Lucia. Pero narealize niya na mas lalo lang niyang sinasakal ang bata. Natatakot akong gumising isang araw at sumama ka na sa kanya. Umamin siya isang gabi sa kusina. Nakaupo si Lucia sa mesa at hinahalo ang kanyang kape. Hindi ako isang gamit. Mama. Napanjiwi si Nerea. Tinawag mo ba akong mama na inis ako? Pero ikaw pa rin ang nanay ko. Tinakpan ni Nerea ang muha niya gamit ang kanyang makamay. Dapat kinumpirma ko. Gusto niyo akong iwi. Siguro kaya naniwala kayo. Tahimik na pumasok si Gonzalo.
Naglapag na platong biskwit sa mesa. At naupo, sa tabi niya. Walang sumusubok na hatiin ka. Lucia, mananatili kami sa tabi mo. Kahit magdesisyon kang makipagkita kay Valeria. Paano kung ayaw ko huwag? Paano kung gusto ko? Pero makpaho ang isip ko Makpabaho ang isip mo. Matagal na pinakmasdan ang dalagita ang kanyang mga magulang. Tapos nagtanong. Pwede ko ba siyang i-text gabi na nang matanggap ni Valeria ang mensahe? Ako si Lucia. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nasa akin ang krusipidyo. Pati ang liham. Iyon lang muna. Matagal na binasa ni Valeria ang maikling linyang iyon hanggang sa namatay ang screen. Hindi siya agad sumagot. Salamat sa pag-text. Nandito lang ako. Wala akong hinihingi sa iyo. 2 araw ang lumipas. Nagpadala si Lucia ang litrato ng isang kuting. Isang maliit na kulay abong kuting na nakahiga sa tabi ng isang pusang may guhit-guhit. Nanganak ang pusa ko. Ito ang pinakamaingay. Ngumiti si Valeria sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming linggo. Ibig sabihin, may karakter siya. Vita ang pangalan niya. Ang ganda ang pangalan. Nagpatuloy ang pag-usap nila ng paunti-unti. Minsan nawawala si Lucia ang isang buong linggo. Minsan nagtatanong siya tuwing hating gabi. Ano pong hitsura ko nung pinanganak ako? Matagal na inisip ni Valeria ang isasagot. Halos hindi na kita nakita. Tanda ko lang ang timbang mo sa record. Tanda ko ang iyak mo sa likod ng kurtina. Tanda ko ang maliit mong sakong nung kinuha kanila. Pagkatapos nun, puro blanco na. Hindi sumagot si Lucia hanggang kinabukasan. I'm sorry po. Nagreply si Valeria. Wala kang dapat ihingingang tawad. Sa simulang Disyembre, naganap ang preliminary hearing ng kasong kriminal. Pumunta si Valeria kasama si Villanueva sa pasilyo ng korte. Mas payat na si Hugo. Nakasukbit ang bag ni Amparo sa kanyang braso at nakatingin lang sa malayo. Lampas sa maulong ibang tao. Nakasandal si Del Rosario sa ibang upuan kasama ang kanyang abogado. Nakpabasa ng dokumento. Hindi iniaangat ni Sylvia Valdez ang kanyang ulo. Pwedeng magdesisyon ang korte kung sino ang may kasalanan. Magpataw ng parusa. Tukuyin kung aling dokumento ang peke. At kumpirmahin ang perang binayaran. Pero hindi nito may babalik ang mga unang hakbang. Ang unang salita. Ang unang araw sa eskwela. Ang maulagnat. O ang madrawing ng batas sa papel. Hindi nagtagalang pagdinig. Ang mga salitang illegal trafficking of a minor. Falsification of document. At simulation of birth ay umaling-onggaw ng malamig sa loob ng kwarto. Sa likod ng bawat isa sa mga ito ay mga sirang buhay. Nang basahin ng judge ang hatol. Noong una ay hindi na-absorb ni Hugo na hindi na siya lalabas doon ng malaya. Gumuho lang ang muha niya nang marinig niya ang parusang pagkakulong at paglipat sa kulungan. Nilapitan siya ng isang pulis. Yumuko si Del Rosario. Tinapik ni Valdez ang kanyang bibig. Hinikpitan ni Amparo ang hawak sa kanyang bag. Pero sa unang pagkakataon, nawalan siyang sasabihin. Lumingon si Hugo kay Valeria mula sa upuan NGMAga akusado. Masaya ka na sasagot sana si Villanueva? Pero pinigilan siya ni Valeria gamit ang isang tingin. Hindi. Kung ganun. Para saan pa ito? Para wala nang tumawag sa kasinungalingan bilang pagliligtas. Hindi rin magiging sayo si Lucia. Hindi siya isang tropeo. Inutusan pulis si Hugo na maglakad. Ngumiti siya ng punong galit. Pero hindi siya nangahas na sumagot. Lagi kang nagmamalinis habang nagdurusa ang iba. Tiningnan ni Valeria ang taong dati niyang hinihintay mula sa mga business trip. Ang taong inaalagaan niya kapag may sakit. Ang binabati niya tuwing birthday. Ang itinuturing niyang sandalan. Ngayon, kaharap niya ang isang duwag na lalaking hindi pinrotektahan ang kanyang pamilya. Kundi ang sarili nitong bersyon ng nakaraan. 17 taon akong nagdusa dahil sa inyo. Sabi niya. Tama na. Sinubukan ni Amparo na lumapit sa kanyang anak. Pero pinigilan siya ang pulis. Dinala si Hugo kasama nga doktor sa gilid na pinto.
Kinalaunan. Kapag pinal na ang hatol, ililipat sila para paksilbihan ang kanilang sentensya. Pagkatapos ang paglilitis, bumalik si Valeria sa bahay kung saan nabasak ang paso noon. Nakakuha si Ugo NG ilan sa MJ Amit, Nija at Nadala, sa bahay NJ Nanay, Nija sa pamamagitan NG Abogado, nito bago ang hatol. Naiwan ang gapuanga ni Grebro sa istanche. Isang naiwang pangahit sa banyo. Ang tasa niya sa kusina. Inipon ni Valeria ang lahat ng naiwang gamit sa isang kahon at inilabas sa pinto. Nasa tabi pa rin ngang bintana ang halaman. Pimanghong ang manghadahong at may timubong bakong usbong. Diniligan niya ang lupa. Nilinis ang gilid ng bintana. At sa unang pagkakataon, hindi siya nanginig nang makita ito. Makakaraos din tayo. Mahinang sabi niya. Sinagot siyang bahay ngang katahimikan. Pero hindi na pareho ang katahimikang iyon. Hindi na ito nagtatagong isang bata. Hindi na bumubulong sa kanyang likuran. Hindi na binubura ang alaala. Lumipas ang ilang buwan. Noong una, pumupunta si Lucia kasama si Nerea. Umupo siya sa kusina. Uminom niya tsa ng paunti-unti. At tumitinjin sa lumang litrato ni Valeria bago siya mabuntis. Medyo tensonado si Nerea. Pero isang araw, nagdala siya ng tsake. Hindi talaga ako marunong makbake. Sabi niya. Pero paborito ito ni Lucia. Tinanggap ni Valeria ang tsek gamit ang dalawang kamay. Salamat. Hindi sila naging matalik na makaibigan. Magiging pagkaiyon. Pero hindi na nila nakita ang isa't isa bilang makaaway. Sa pagitan nila ay may isang dalagita na pareho nilang mahal. At pareho nilang inaral na huwag pilitin itong pumili. Tinulungan ni Gonzalo si Valeria na makakuha ng kopya ng dokumento pagkatapos ng legal na pakilala sa maternity. Isang araw sa pinto. Sinabi niya. Hindi ko alam. Pero responsibilidad ko sanang kumpirmahin. Nakasala rin akong maniwala ng napakatagal. Sagot ni Valeria. Unti-unti. Nagsimulang mag-isa si Lucia kasama siya. 15 minuto. Tapos naging isang buong oras. Isang araw. Dinala niya ang kanyang sketchpad. Sa huling pahina, may drawing na lapis. Isang babaeng nakadungaw sa bintana at isang malaking paso. Ay hindi po ito portre. Mabilis na linaw ng dalagita. Study of composition lang po. Naintindihan ko. Ang ganda ng drawing. Namula si Lucia at inilipat ang pahina. Bandang katapusan ng taon. Pumunta siya ng mag-isa. Tumawag siya bago pumunta. Pero kakaiba ang boses niya kaya buong araw na nakpaikot-ikot si Valeria sa bahay. Inililipat-lipat ang mga tasa. Alas 7, niya gabi. Tumunok ang doorbell. Sa may pinto. Nakatayo si Lucia bitbit ang isang pet carrier. Sa loob nito. May mahinang ngumiyaw. Pwede po ba siyempre? Pumasok ang dalagita at inilapak ang carrier sa sala. Nanganak po ang pusa ko ilang buwan na ang nakakaraan. Halos lahat po nakuha na. Pero ito po. Wala pang nakukuhang bahay. Siya po ang pinakamaingay at laging sumusuot kung saan-saan. Yumuko si Valeria. Mula sa carrier. Tinitingnan siya niyang isang kulay abong kuting na may puting batik sa ilong. Isang maliit na paang tumapik sa rehas. Ano nga ulit ang pangalan niya Vita? Inisip ko po. Nag-alangan si Lucia. Inisip ko po na masyadong tahimik sa bahay na ito. Maingat na binuksan ni Valeria ang maliit na pinto. Lumabas ang kuting ng patagilid. Suminghal. At nanigas. Hello. Vita. Babae po siya. Pero feeling boss. Magkakasundo kami. Hinubat ni Lucia ang kanyang jacket. Sa unang pagkakataon, ginawa niya iyon nang hindi na kailangang sabihan. Pumunta siya sa sala at huminto malapit sa halaman. Ito ba yung halaman o? Akala ko po itinapon niyo na. Hindi. Walang kasalanan ang halaman. Hinaplos ang dalagita ang isang dahon. Ang weird. Dahil sa kanya. Nagsimula ang lahat. Dahil sa kanya.
natapos ang makasinungalingan. Nakarating si Vita sa sala. Nadulas ng nakakatawa. At pumwesto sa carpet. Ang maliit niyang buntot ay nagvibrate na parang nagmamalaki. Tiningnan ni Lucia ang kuting. Tapos si Valeria. Hindi ko pa po alam kung anong itatawag sa inyo. Hindi gumalaw si Valeria. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pero gusto kong subukan na mas makilala pa natin ang isa't isa. Ang masalitang iyon ay binikas ng mahina. Walang malalaking pangako. Pero sa mga salitang iyon, mas maraming buhay kaysa sa lahat ng legal na dokumento na ilang buwan inipon ni Valeria. Marami pa tayong oras. Sabi niya. Tumango si Lucia at naupo sa sofa. Pwede po bang makahinga sa ao naman? Pumunta si Valeria sa kusina at binuksan ang initan na tubig. Hindi na nanginginig ang kanyang makamay. Sa labas ng bintana, unti-unti nang dumidilim. Sa karpet, nakatulog na si Vita. Sa kusina, nakaupo ang isang ina at isang anak. Pinagbuklod nung dugo. Ngapagkakahiwalay. At ang isang maingat na pag-asa sa pagitan nila. Naroon pa rin ang nanawalang taon na hindi na may babalik ng sinuman. Pero sa unang pagkakataon, ang mga taong iyon ay hindi na isang pader na hindi matibak. Naging isa itong daan kung saan pwede silang maglakad palapit sa isa't isa. Nang walang pagmamadali at walang hinihinging imposible,